Official nang hindi kasama si Luka sa mga awards ngayong season kasi hindi niya na mamimit ang requirements na 65 games. Matatapos na rin ang streak ni Luka para sa All-NBA First Team na sana pang-anim na sunod na taon niya ngayong season. Ang merong pinakamahabang streak sa All-NBA First Team ay si LeBron at si Karl Malone na merong 11. Pero dahil naman sa rule or collective bargain agreement, kasama pa rin si Luka sa magiging eligible sa contract extension para sa Supermax. Dahil naman yun, nung nakaraang taon ay kasama siya sa All-NBA First Team. Pwede niya makuha pa rin ang Supermax na $346 million sa loob ng 5 taon. $59 to $78 million ang pwedeng makuha nitong si Luka. Ito yung magiging pinakamalaking kontrata sa NBA history bago pumirma si Jokic. Expected ba na si Luka after January 25 pa makakabalik? Dun pa kasi siya pwedeng i-re-evaluate. Pero nasa shooting practice na si Luka kasama si Kyrie na mas mauunang makabalik naman sa lineup. Short-handed pa rin yung Dallas versus dito sa Denver Nuggets. Career high naman para kay Klay Thompson na magkaroon na siya ng 16,000 career points. On fire pa si Klay sa first 3 quarter. Eksaktong yung pang 16,000 points niya galing pa sa 3-point shot. Papasok ng fourth, nasa 25 points at 6 3-point shot itong si Klay. Kaso nga lang, nakambak sila ng Denver mula sa 15-6 run until 6 minutes mark. Mula yon sa 8 points ni Jamal Murray na struggling naman sa first 3 quarter ng game. May total si Jamal Murray na 17 points. Parang pinagbigyan lang ng Denver sa first 3 quarter yung Dallas. Dahil nung last quarter, 33-12 ang score ng Nuggets. Scoreless pa si Klay Thompson. Si Russell Westbrook naman meron 21 points, 10 rebounds at 7 assists. Naka 8 points din si Westbrook nung last quarter. Kaya siya yung nilagay ko sa thumbnail. 12-4 pa si Russell Westbrook at Nuggets kapag siya ang nasa starting unit. Si Aaron Gordon kasi nakabalik na rin sa lineup na meron 13 points. Pero si Westbrook pa rin ang pinagstay or ni-retain sa starting 5. Sa last 4 games pa ni Westbrook, meron siyang nasa 22 points, 9 rebounds at 7 assists. Ang pinakamagandang streak ulit ni Westbrook since 2021 season. Si Nikola Jokic naman nasa 19 points, 18 rebounds at 9 assists. Nahiya pang mag-triple-double. Ito pa ang pang-5 games ni Jokic na either kulang siya ng isang rebound or isang assist para sa triple-double stats. Siya kasi yung pangatlong player na nakalinya na magkaroon ng triple-double average season. 45% rate siya ngayong season sa ganong stats kada game. Mukhang masyado na talagang malakas si Jokic para sa mundo ng mga tao dahil halos duguan yung jersey ni Jokic, mapigilan siya. So hindi lang malinaw kung dugo ba talaga yon or dust lang ng Cheetos. Papahabain ko lang yung episode na mula sa comeback papunta naman sa tambak dahil ito yung inabot ng Bucks sa Knicks 140-106. Ikalawang season high ni Jalen Bronson ngayon, 44 points, 5 rebounds at 6 assists. Si Towns naman 30 points at 18 rebounds. Ito yung pangbawi ng Knicks sa naging talo nila versus OKC. Dahil na-criticize sila ng legend ng Knicks na wala daw ka-effort. Kaya ayun, wala din ka-effort na tinalo yung Bucks. Naka 24 points at 13 rebounds naman si Giannis. 22 naman para kay Dame. Ang Sacramento naman 7-game winning streak. Sila yung mayroong pinakamahabang winning streak sa West. Nang talunin nila ngayon ang Bulls 124-119. 26 points para kay De'Aaron Fox. Na dahil doon sa panalo ng Sacramento, 4 na teams na sa West ang tabla sa merong 20 na panalo. Kings, Minnesota, Clippers at Lakers. Pwede sila magpalitan ng pwesto sa next 2 games. Yung Suns nasa 2-game winning streak din at meron pang San Antonio na 2 games behind din sa mga teams na nasa gitna ng standing ng West.